Inflation problems, got you mga mamshis and papshis. Naku po, nose ko rin yan. Kaya sama-sama tayo matuto mula sa iba't ibang negosyante para sabay-sabay din tayong yumaman. May bagong budol para sa fur parents dyan. Mga OOTD na gawa sa crochet yarn. At first, maalala ko parang 20 lang yung nilagay namin sa store. Nagulat kami na parang mauubos siya. Lahat kami nagulat eh. Hindi naman namin in-expect na magbo-boom siya agad. Wala ding time na nag-pop up kami na nalugi. Isang negosyong inukit ang tadhana kaya naging malaki ang kita. While working po, after ng shift namin, nagtatrabaho pa rin po kami sa business namin po namin. Income na pumapasok. More than 100K a month. 150? 150, mga ganun. At 99 pesos na sizzling meals. Posible pala! Paunti-unti, nagdadagdag kami na nagdadagdag. Ganun pa rin, nakukulangan pa rin kami ng sizzling plate. Kasi hindi namin expect na ganun yung dagsa ng tao sa amin. Tapos yung sizzling plate namin from 5 hanggang halos ngayon nasa 70 na. Susunod sa Pera Paraan. Nais nyo bang matutunan papaano gumawa ng damit para sa fur baby nyo? Ipapakita ang Hello Furry PH yan! Abangan mamaya, paano kaya napalago ang 2,000 pesos na puhunan para makabuo ng 24 oras na kainan? Okay, mga mamshis at mga papshis, may regalo daw sa aking pang OOTD crochet sets ito actually, na pang OOTD daw. Kaya naman excited much ako na makita ko ano nasa loob nito. So, i-unbox na natin yan. Tan-tananan. Cute na. Maganda naman ito. Ano ba to? Sombrero? O ganyan. Paano ba to, ha? Kasi para malabo namang... Ano ako, dwarf? Ano ba ito isa? Tingnan nga natin. Ano to, bib? Saan ba ito? Pwedeng necklace, ano? Ano ba ito isa? By set ito eh. Ito, ano iri? Extra small. Sigurado ba kayo sa akin ito? Ay, kahit ano gawin ko, hindi kasya eh. Ano ba ito? Ay, nakalagay dito eh. Hello, Papi. Hello, Furry. Ay, pang-aso ata ito eh. Parang kasya ito sa mga pet ko. Kay Rocky. Ito, kay Sparkle to. Kay Sparkle at saka kay Crusoe. Noong simula ng pandemya, isa-isang naglabasa ng mga negosyong may free delivery service. Kasama na riyan ang small business ng 24-year-old entrepreneur na si Danica at boyfriend niya si Rain na nagtitinda ng pet essentials. Inspirasyon niya rito ang kanyang furry babies na sina Blackjack, Coffee, Maki at Billy. During the pandemic, kasi nag-boom talaga siya. Pero umabot sa point na nawala na yung pandemic eh. So talagang lahat ng tao lumabas na. So yung mga deliveries, humina na. Dito nila naisip na maglagay ng pop-up store sa malls. Nagdagdag din sila ng iba pang produkto tulad ng pet accessories. Mabenta naman noong simula pero sa katagalan ay humina rin. Kami ng partner ko, nag-isip talaga kami ng way na kailangan natin may, kumbaga meron na tayong own brand na hindi tayo nakasalalay sa ibang brands. Na pag nawala ng stock dito, kailangan meron tayong huhugutin eh na sa atin eh. Mamaya, may pa-reveal tayo ng kinikita mula sa mga handmade outfits na ito para sa mga alagang aso. Na-introduce sa akin yung crocheted items. It started off na as in mga nagbebenta kami 2 pieces, 3 pieces kasi hobby siya nung lola at saka ng cousin ng partner ko. So, naglalagay lang kami sa store namin mga padalawa-dalawa, patatlo-tatlo. Tapos napapansin namin, nauubos. Noong time na yun, sabi ko, parang may market dito. Naghahanap kasi talaga ako ng, kumbaga, ng niche. Para hindi katulad sa marami. And gusto namin, syempre, I mean, kahit anong business naman eh, hindi ka, ayaw mo ng, ang dami mong competition. Saktong nakilala ni Danica sa isang pet event ang isa pang fur mom na si Chelsea. And guess what? Paggaganchilyo o crochet din ang hilig gawin nito at ng kanyang pamilya. Kaya naman sinubukan mag-order ni Danica ng 3,000 pesos worth of crocheted pet outfits mula kina Chelsea.
May isa kaming event, yun na yung last resort ko. Yung partner ko may corporate job eh. So, humihiram na ako sa kanya ng pangpuhunan para lang makasimula ulit. Sabi ko, make or break ko na to. Sabi ko, umiiyak pa ako noon. Ilang beses ko yun iniyakan. Pray ako ng pray. Sabi ko, Lord, please, bigyan niyo yung break na to sa amin. Yun na yung last money namin. At first, maalala ko, parang 20 lang yung nilagay namin sa store. Nagulat kami na parang nauubos siya. I think being innovative is parang a part of our business talaga na kailangan namin mag-push through sa kung anong in sa market, kung anong sa tingin namin passionate kami about. Naging official business partner sina Danica at Chelsea. Napagdesisyon na nilang mag-focus sa paggawa ng hats at bandanas na patok sa mga kliyente nilang fur parents din. Dahil pataas ng pataas ang demand, ang sigaw ng production team, challenge accepted! Nag-struggle talaga kami. Since 7 lang kami talagang gumagawa. And not all of us are full-time. So, meron kaming student, meron kaming seniors. So, parang kami lang nung mom ko yung full-time halos. Kailangan kong mag-come up ng way para mapabilis yung production. Nag-come up ako sa system na by process kami. Parang factory na merong magagawa ng certain task. Ang usapan talaga namin, more of yung napoproduce. Sulit ba ang crochet, Grace? Pasilip naman kung paano ginagawa yarn. Hello mga Momshi! So nandito tayo ngayon sa production house natin at ongoing ang production. So dito makikita nyo ang mga yarns natin. May iba't ibang klaseng yarn. So nandito po ang ating milk cotton na type ng yarn. Ito iba't ibang kulay. Tapos nandito po ang towel yarns. Tapos nandun po ang cake at ang chunky yarn. So ngayon, ginagawa po natin ang ating premium cloaks. Kumbaga furry cloaks ang tawag po namin. At ito po, dito ginagawa ang base. Kumbaga yung body natin, ang ginagawa po niya, ang proseso niya ay double crochet. Tapos dito naman po ginagawa ang edging. Ito po. Single stitch. Single stitch po. Dito naman po ginagawa ang ating headdress. So, ang proseso po dito ay mix ng single at double crochet. Tapos, dito naman po makikita ang detailing. Ang tawag po naman sa proseso niya ay popcorn. Usually po, ang isang set nagagawa nila ng 1 oras. Ito po ang ilan sa mga finished products na po natin. Ito po ang ating furry cloaks na set. Naka-velcro type po siya. Tapos, ito naman po ang headdress. Kumbaga, parang headband po. Meron po tayo, tuxedo din po for boys. So, naka-velcro din po. Ayan po. At saka ito po ang kanyang bucket hat naman. Ito po ang ating regular designs naman, ang pom-pom set. Ito po siya, detali lang po siya at ito po ang kanyang hat. Tapos yung tenga naman ng mga pets, dito po lumalabas. Ito naman po ang ating mga hair clips. Ito po yung ginagamit pang tali lang sa aso or yung iba nga gusto daw gamitin pang tao din kasi hair clip naman po siya. Mabibili ang regular sets ng 650 to 950 pesos. Habang ang limited edition sets naman ay nagkakahalaga ng 800 to 1,200 pesos. Due to public demand, available na rin ang single pieces para sa mga gustong bumili ng hat o bandana lang. Mabibili naman ito sa halagang 350 to 500 pesos. Gumagawa rin sila ng outfits for special occasions at customized pieces upon request. Hindi na nakapagtataka na mula sa 50 crochet sets na nabebenta nila kada linggo, umaabot na ito sa 200 hanggang 250 sets. Bongga! Pati ang ilang kapuso artist na sina Rian Ramos, Carla Abellana at Chris Bernal, nagpabudol na rin sa naggagandahang crochet sets nila. Ang muntik ng malugi na negosyo noon, #good problem na lang daw ang iniisip ngayon. Ang naging struggle lang naman dito is yung production time and yung demand. Kasi nga lahat kami nagulat na hindi naman namin in-expect na magbo-boom siya agad. Wala ding day or time na nag-pop up kami na nalugi. Siyempre pinagpipray din namin siya every single time. Sobrang blessing in disguise. Parang for both parties na nag-meet din on the right time. Tuloy-tuloy ang lingguhang pagtatayo nila ng pop-up store sa iba't ibang mall sa Quezon City, Taguig at Makati. Heavy social media marketing is key para raw mas maraming makakilala ng negosyo.
Ongoing din ang development ng kanilang sariling website para makaabot na rin sila sa international market. Bukod sa production team, may sales team na rin sina Danica at Rain na talaga namang mas lalo pang ginagalingan ng trabaho. Dahil tuwing maaabot nila ang quota, may instant bonus para sa kanila. Kaya naman everybody happy tuwing kumikita sila ng malaki. So ngayon, umaabot na yung monthly income namin ng partner ko ng 60 to 80K a month. Habang ang production team kumikita naman ng 20 to 30,000 pesos weekly. Grabe yarn! Malaking tulong din actually yung naging income namin from Hello Furry. Bukod sa mga natutulungang staff, 10% mula sa buwan ng kita ni Danica at Rain ay ibinibigay nila sa simbahan. Target goal nila na makabili ng sasakyan na magagamit kapag kailangan nilang magpalipat-lipat ng pop-up stores at kapag may sasalihang bazaars. Plano namin is expand talaga yung production team namin. Na mag-reach out kami to more seniors, to more PWDs, to give them livelihood din. Never give up! Iyan ang mantra ni Danica. Kaya para sa mga negosyanteng dumadaan ngayon sa matinding pagsubok, ito ang maipapayo niya. Ang advice na mabibigay ko talaga, number 1, pray talaga. As in, iba kapag si Lord yung humawak ng business mo, iba talaga, iba ang iba. Lahat naman ng business, talagang umaabot sa point na babagsak eh. May masama talagang days dyan. Pero yung courage mo to keep moving forward, yung pagiging risk taker mo, yun yung pinaka-importante. Sa negosyo, dapat matatag ang loob at hindi basta-basta sumusuko. Dahil malay nyo, ang inaakala nyong dulo ng lubid, simula pala ng panibagong pag-asa para sa mga pangarap, unti-unting makamit. Up next, gusto niyo bang pa-customize ang iba't ibang wooden items? Aba, name it! Caring-carry gawin ng negosyong ito. Sa Paetulog muna, nakilala namin si Aislinn at Maki na nang dahil sa negosyo, nakabili na ng sasakyan. Nakapagpundar na rin ng lupa at plano ng magpagawa ng bahay. Lahat ng ito nagawa sa loob lamang ng 2 taon. Ano kaya ang business nila? Gusto niyo bang malaman? Pero bago ang kwento, challenge muna. Okay, mga momsies at mga popsies, meron ho tayong challenge as usual. Hindi ko mawawala yan. Yan na talagang nakagawian. Eto, meron ho tayong mga items dito. Ito ho, tagisan ng pagiging malikhain, bilis ng pag-iisip at mga palusot ba, ha? Kasi kailangan, in 15 seconds, makaisip tayo ng iba pang gamit. Hindi tunay na gamit ng mga bagay na nasa harap ko. Yan. So, mula tayo dito. Okay, dito muna. Ito, pwedeng gamitin tabo. Tabo. Pwedeng rolling pin. Diyan. Okay, maglaro kayo ng bowling. Kung wala kayong kainan, pwede nyo gawin plato. Lagyan nyo lamang dyan. Pwedeng, so ano nga yung ganon? Frisbee, di ba? Ay! Okay, ito naman yung notebook. Saan ba natin ito pwedeng gamitin? Malibas na pwede mo siyang sulatan. Pwedeng panghugas ng puwet. Ano man, ay! Ano na apoy? Di ba? Orasan daw na may iba't ibang disenyo ang bestseller ni na Mamshi Ace at marami pang iba't ibang gamit na gawa sa kahoy ang ino-offer nila. Lahat ng yan pwede pang ipa-customize. More on religious items kami, customized wood crafts, and doon kami nagsimula. So, naisip ko siya kasi mama ko OFW. Pinush ko na umuwi siya ng Pilipinas kasi graduate na ako. Kasi sabi ko ako na yung bahala dun sa 2 kapatid ko. Sabi ko, nagawan ko na lang siya ng page. So, magbenta siya ng, kung ano yung pinambuhay niya sa akin nung bata pa ako. Benta niya na lang ulit, huwag na siya mag-OFW. Dahil tumang paete, ang pagbebenta ng religious relics ang nakagisnan ni Aislinn na hanap buhay ng kanyang nanay. Namatay kasi yung father ko, 1-year-old ako. So, stroke. So, yung mama ko yung bumuhay sa akin. Yung mama ko lang bumuhay sa akin. So, nakikita ko siya, nagawa dun sa gawaan ng lola ko. Nabuhay naman kami that time.
nabuhay ako ng mama ko that time. So, feeling ko, ito rin yung mag-aangat sa amin. Kasi breadwinner ako. Tapos siya din, breadwinner. Pero sa pagkakataong ito, hindi raw sa Religious Relics natagpuan ang kanilang swerte. Dahil may ibang plano pala ang Diyos sa kanila. Hindi kami doon sumikat or hindi kami doon umunlad yung page. Nag-start talaga kami nung mag-plan kami magpakasal. So, nag-start yung mga souvenirs. Parang na-curious kami kasi syempre kailangan namin maghanap ng mga suppliers like invitation, supplier ng souvenirs. So, hanap-hanap kami online. Dito na nila sinimulang pag-aralan ng paggawa ng mga souvenir. Na-discover nila ang laser cutting at laser engraving na gumagamit ng makina para mas mapadali ang pag-ukit. Kaya naman hindi na naging problema ang giveaway sa kanilang kasal. Welcome sa aming maliit na workshop po dito sa Paitay, Laguna. Nag-i-start po kami dito sa isang plywood po. Marine plywood po na ginagamit namin. Tapos ilalagay po namin dito sa aming machine. Ang ikat po natin ngayon is yung 3-clock po na ginagawa po namin dito po sa aming business. After 7 minutes po, ito na po yung naging output po ng nilayout nating clock kanina. So, ito na po siya. After po natin i-cut, so meron po tayong dalawang choices. So, ito po yung ginawa po natin kanina na wala pong kulay. Tapos kung gusto po ng client, lagyan po natin ng kulay. May mga artists po tayo dito sa Paite. Ito po yung magiging output po natin pag may kulay po ng ating clock. So, let's proceed na po sa pag-i-engrave po ng ating mga items. Matapos ang halos 15 minuto na pag-engrave, buo na ang 3-clock na mabibili ng 380 pesos kada piraso na may kasama ng craft box at ribbon. Pero kahit na may nadiskubreng mas modernong paraan ng wood carving, hindi rin sila nakalilimot sa OG o original na likhang sining ng pag-uukit. Dahil bukod sa mga laser cut na mga orasan, nagbebenta rin sila ng handmade. Ang gumagawa nito ang 4 na dekada ng mag-uukit sa Paite na si Papsi Alberto. Oo, sobrang laking tulong sa akin ni Maki. Kasi halos na doble yung order ko. Tsaka sa panahon ngayon, hindi ganun kalakas yung pa-order ko kasi meron din ako sariling pa-order eh. Nakakuha lang ako ng order sa kanya. Malaki pong bagay yung pagkakakuha ko ng order sa kanya kasi buong pamilya ko halos natutulungan, nabibigyan ng trabaho. Yung kapatid ko hong dalawa, yung isa mag-uukit din siya. Siya yung nakakatulong ko pag yung halos nagkakasabay-sabay yung order. Yung anak ko, siya naman yung nakakatulong ko, panganay kong anak, sa paghawak ng machine, yung pagjijigso. Yung misis ko, siya yung sa pagliliha. Pero pag nagsabay-sabay ang order, kumukuha kami sa labas na makakatulong din namin. Kamag-anak pa rin namin. Si Papsi Alberto may sorpresa raw sa akin. Okay, mga mamsis at mga papsis, eto ho, may regalo sa atin. May pinadala si Papsi Alberto mula ho sa Paita, Laguna. Tingnan natin kung ano nasa loob ng box na ito. Ayan. Tantanana, surprise! Ay, ang ganda. Grabe naman sa kulay ito, ha? Very colorful. Oh, ha? Kapag naman ka pa sa work yan, ewang ko na. Salamat po, Tatay Alberto. Dito pinadala niyo. Akin na po ito. Naku, salamat po talaga namang ito yung reminder na gigising ako lagi ng maaga. Bukod sa pamilya at mga kamag-anak ni Papsi Alberto, may mga senior citizen din tulad ni Papsi Honorio na sa kabila ng edad na 65 years old, patuloy pa rin sa pag-uukit at nakikinabang sa tuwing may order na religious relics kina Maki at Aislinn. Kung ano-ano na raw negosyo ang pinasok nila pero hindi sila nagtagumpay. Kahit naman may trabaho kulang pa rin since breadwinner, wala talagang natitira. Kaya pinush namin 2018, mag-start kami ng negosyo. Kahit anong Ang negosyo. dami rin namin sinubukan, like talagang priority namin is product ng Laguna. Laking pasalamat daw nila na natunton din nila ang negosyong para sa kanila. Sa ngayon, ang kinikita raw nila rito. More than 100K a month.
150. 150, mga ganun. Sa negosyo talaga, hindi mo minsan makikita kaagad yung ano mo, kumbaga ka-match mo. Parang kang naghahanap din ng love life kumaga sa negosyo. So parang ganun siya. Hanggat di mo nakikita yung match, yung maghanap ka lang talaga kung saan ka magiging compatible. Susunod sa Pera Paraan. Paano kaya napalago ang 2,000 pesos na puhunan para makabuo ng 24 oras na kainan? Okay, mga mamshis at mga papshis, ang mahal ng mga bilihin ngayon, di ba? Sana tayo mahal din. Charot. Anyway, may challenge ko tayo ngayon. Dahil sa dami ho ng mga serving ng pagkain na nasa harapan ko, kailangan mahulaan ko kung magkano ang presyo ng mga ito. Kung ito ba ay reasonable, acceptable, or forget it na lang. Aba, talaga namang ang lalaki ng cat. Parang walang tightening up budget, ha? Unahin natin ito. Ang tabag net. Tamang-tamang putok-batok. 150. 99. Nakalabang lang ng piso. Next, ito, laki ng cut ng chicken. 2 pakpak. 89. Ito pork chop. 99 din to. Sausage, Hungarian. Dahil kayo ay pare-parehong 99, 99 din to. Ay! Sa mahal ho ng bilihin ngayon, kung 99 pesos ang presyo ng ito, sa laki ng kanilang serving, abay talaga namang okay na, sulit na sulit. Malamang ho ito pag kinain ng tanghalian, wala na kayong dinner. Ano nga ba ang mararating ng 99 pesos nyo ngayon? Mga mamshi at papshi, sa kainang ito sa Caloocan, siguradong busog-lusog daw kayo sa nag-uumapaw na sizzling. Ang negosyong ito ni Mamshi Charmaine, for the budget ang presyo ng sizzling, kaya sulit daw ang pagdayo nyo rito. Bukod kasi sa malaking serving, may only soup at gravy din. Sulit talaga siya sa price range. Okay talaga siya. Check na check ang customer satisfaction, Mamshi. Kaya naman si Mamshi Charmaine, kumikita lang naman daw ng 5 figures kada araw. At hindi lang yan mga Mamshi, kung dati ay palipat-lipat sila ng tirahan, ngayon, nakabili na sila ng sariling bahay. Habang ang kainang dating nakatent lang, nagkaroon na rin ng sariling pwesto. Pero alam niyo bang hindi sa sizzling nag-umpisa ang lahat, kundi sa empanada? Dito kasi sa Saranay na to, nightlife. Ang unang nagtitinda dito dati, yung puro kotse lang, sa likod ng sasakyan. Tapos sabi namin, wow, okay ito ah. So nakiusap ako na baka pwede kaming magkaroon ng pwesto dito. Pero Ilocos Empanada yung ilalagay namin. Kasi parang ayun yung gusto ko kakaibang food kasi. Noon, araw-araw daw na itinatayo nila ang isang mesa at tent. Yung budbud na lagi din namin nakakainan. Sabi ko, try natin kasi masarap. Ginawa ko, naglagay din ako ng budbud noon sa Ilocos Empanada. Naging maganda raw sa umpisa ang naging takbo ng kanilang negosyo. Hanggang sa humina ito ng dahil sa pandemic. Talagang lugmok yung nangyari sa amin. Halos ilang buwan din kaming ganon. Pero mag-set up kami, lalatag kami ng tent, lalatag kami ng table, tas parang wala ng tao, ganon. Dumating kami sa point na matumal, na talagang wala na rin kinikita. Ilang months kaming ganon. Pero di raw natinag si Mamshi Charmaine. Ilang beses na rin daw kasi siyang naharap sa mga hamon ng buhay. 17 na buntis na po ako. Hindi ko rin na-enjoy yung buhay ko ng pagiging dalaga doon dati kasi maaga ako nag-asawa. Walang-wala kami noon eh. Wala naman trabaho yung asawa ko. Racket pang more ang naging diskarte ni Charmaine. Yung bahay namin, yung kwarto doon, ginawa namin munang yung shop ng mga damit. Pagkatapos noon, yung dati naming shop ng damitan, ginawa ko namang ulit kainan. Sa business kasi kasama doon yung pagkalugi eh. Bata pa lang raw si Charmaine, mahilig na raw siya sa pagnenegosyo dahil siya raw ang naglalako ng tinda nilang pagkain noon. Hindi naman kami pinanganak na mayaman eh. Magluluto yung nanay ko ng ulam, ako yung maglalako sa amin, mga kapitbahay namin, iniisa-isa ko. Nahinto lang yun nung yung mom ko nagkaroon siya ng aneurysm. Diabetic yung mom ko. Tapos, parang nung time na yon may nainom yata siyang mataas yung sugar. So, ang nangyari, bigla na lang siyang bumagsak. Yun na pala yun na naputukan na siya ng ugat. 3 ugat yung pumutok sa kanya nun. Transfer namin siya sa malaking ospital nun. Awa naman ng Diyos.
nakasurvive naman. Nahinto namin yung pag-empanada namin noon kasi priority ko yung mami ko na maasikaso kaming family namin. Pero dahil tunay na palaban si Ma'am Charmaine, muli siyang sumubok ng negosyo. Ang nooy empanada at budbud lang, dinagdagan niya ng sizzling. Sa puhunan na 2,000 pesos, nakapagdagdag siya ng iba pang gamit at ingredients. Namumroblema kami noon dati kasi yung sizzling plate namin halos 5 piraso lang. So paano yung pag may gustong kumain? Parang, sige ma'am, wait lang po kasi may waiting pa. Hindi lang din namin masabi na ganun lang yung sizzling plate namin, iilan lang. Kasi nga na talagang nagtatry lang kami, gusto lang namin sumubo kung magkiklik. Paunti-unti, nagdadagdag kami na nagdadagdag. Ganun pa rin, nakukulangan pa rin kami ng sizzling plate. Kasi hindi namin expect na ganun yung dagsa ng tao sa amin. Tapos yung sizzling plate namin from 5 hanggang halos ngayon nasa 70 na. Heto na, ang sizzling secret ni Ma'am Charmaine. Tuturuan namin kayo kung paano gumawa ng aming bestseller na sizzling pork chop. Bago iprito ang pork chop, titimplahan muna natin ito ng asin, seasoning mix, paminta, toyo at suka. Kapag natimplahan na ito, ibit ang itlog at ibaba dito ng 1 minuto ang pork chop. Pagkatapos, i-coat ito ng harina. Kapag na-coat na ito, ilalagay na ito sa kumukulong mantika. Pwede nang ilagay dito ang pork chop at java rice. Lagyan ng fried garlic at onion leeks ang kanin. Ibuhos ang gravy at ilagay ang side dish na veggies at sesame seeds para sa toppings. Oh yeah, mga mamshis at mga papshis. Sulit nga ba sa presyong 99 pesos? Ito mga pagkaing nasa harapan ko. Unahin natin dito sa Hungarian sausage. Ang harap! Ay, sarap ng gravy. Alam mo, hindi ako mahilig sa gravy, ha? Pero masarap ang gravy niya. Tikman natin naman ang kanyang pork chop. Malambot ang kanyang karni. Sarap. Iba din lasa nito. Iba din timpla. Tingnan natin ang kanyang chicken. Eto, bagnet. Ang lalaki ng hiwa. Lagyan ko ng Anton Java rice. Sarap! Masarap ang Java rice na. Ang judgment ko dito ay panalo sila lahat. Sulit na sulit siya sa 99 pesos. Dahil can't get enough ang mga customer nila, hindi na lang sila sa gabi nagtitinda, kundi 24 oras na. Hindi talaga natutulog ang sizzling meals nila. Sa naging tagumpay ng negosyo ni Ma'am Charmaine, malaking inspirasyon niya raw ang kanyang mga anak at mga staff na umaasa sa kanilang negosyo. Kaya rin ako nag-negosyo para rin sa future ng mga anak ko. Kumbaga, yung naranasan ko dati, nung bata ako, di naman ako pinanganak na mayaman. Talagang pinanganak akong mahirap. Alam naman namin yun. Ayoko nang maranasan pa ng anak ko. Gaya ni Ma'am Charmaine, kahit gaano pa karaming pagbagsak ang maranasan, bangon lang. Malay mo sa bawat pagsubok sa buhay o sa negosyo. Ito na pala ang magbibigay din sa'yo ng 24/7 na kita. Kaya laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Hanggang sa susunod na Sabado, 10:45 ng umaga dito sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera